coverage ng inyong telebisyon ng bayan tungkol sa ginaganap na APEC 2015 Summit. At isa po sa tinitingnan nating sukatan sa pag-unlad ay ang paglago ng ating negosyo. Sa ngayon nga ay marami ng SMEs o Small and Medium Enterprises ang nagtatagumpay dahil na rin sa pag-alalay ng ating gobyerno. Bago po natin i-explore ang lumalagong SME sa bansa, panoorin muna natin ang maikling feature na ito. Mula sa pantaigdigan perspektibo, tila munting tuldok lamang sa paningin ang maliliit na negosyo o ang mga small and medium enterprises o SMEs. Kaya naman sa APEC Summit sa taong ito, iba yung atensyon ang binibigay upang mapalaki ang presensya nito di lamang sa pangrehiyong merkado, kundi pati na rin sa buong mundo. Simula pa lamang ng taon sa ginanap na unang APEC Senior Officials Meeting, ipinunto ni Ambassador Laura Del Rosario, Philippine Undersecretary of Foreign Affairs, na mahigit 90% ng mga negosyo at kalahati ng nagbibigay ng trabaho ay binubuo ng mga SMEs sa mga ekonomiya ng Asia Pacific. Pero 35% lamang ang napapabilang sa exports. Sa pamamagitan ng Economic and Technical Cooperation or ECOTEC initiatives ng APEC, matutukoy at masusolusyonan ang kahinaan at choke points ng mga ekonomiya sa Asia Pacific upang mas mapapadali ang pagbibigay ng produkto at serbisyo mula sa kanilang mga opisina o bodega tungo sa kanilang mga overseas customers. Isa na rito ang pagsasaayos ng kani-kaniyang Authorized Economic Operator o AEO systems upang mapalakas ang tiwala at maisaayos ang tinatawag na supply chain connectivity. Sa Pilipinas, kaakibat ang pamahalaan sa pagpapalakas sa mga ito upang direktang makakompetensya sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng pagbibigay ng infrastruktura sa power supply, transportasyon at interactive websites. Pati na ang pag-abante ng teknolohiya at agresibong marketing program sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa tamang pagbabalangkas ng polisiya sa APEC, pati na ang pakikipagtulungan ng bawat pamahalaan sa rehiyon, ang dating napag-iiwan ng sektor ng SMEs ay tuluyan ng makakasabay sa progreso ng mundo. Pangulong Aquino ibinida sa APEC SME Summit 2015 na malaking kontribusyon ng small medium enterprises sa paglikha ng mga trabaho sa Pilipinas. Si Ria Fernandez, mag-ulat live. Ria? Yes, Aljo, ipinagmalaki nga ni Pangulong Noynoy Aquino ang malaking kontribusyon ng small and medium enterprises o SMEs sa paglikha ng trabaho sa bansa. Sinabi ng Presidente sa APEC SME Summit 2015 na noong taong 2013, mahigit 79 na mga negosyo sa atin ay SME na bumubuo sa 63.7% ng kabuuang trabaho sa Pilipinas. 77% naman ng mga business enterprise sa Asia Pasipiko ay SME na nakapagbigay ng mahigit 50% ng trabaho sa buong rehiyon. Ito ang mga dahilan kung bakit lubos na namumuhunan ng ating pamahalaan sa sektor. May kabi-kabilang inisyatiba ang gobyerno katuwang iba't ibang ahensya nito at ang pribadong sektor upang makalahok at makipagsabayan ng ating SME sa pandaigdigang kalakalan na isa rin sa mga prioridad ng APEC 2015. Halimbawa na lamang ang agribusiness program ng Jollibee para sa mga magsasaka, ang pagsasanay ng TESDA katuwang ang Coca-Cola sa kababaihan na magtayo ng sariling sari-sari store. Mayroon ding SME Roving Academy na pumupunta sa malalayo at liblib na lugar para turuan ang mga tao roon kung papaano nila maibebenta at mapagaganda ang kanilang mga produkto. Naisabatas na rin ang Go Negosyo Act of 2015 habang binuo ng mga ministro ngayong APEC ang Boracay Action Agenda at Iloilo Initiative. Isinusulong din, Aljo, ng Pilipinas ang pagkakaroon ng APEC Trade Repository kung saan ma-access ng mga ekonomiya ang mga impormasyon tungkol sa SME. Naniniwala si Pangulong Aquino na sa pagyabong ng SME sa lahat ng APEC member economy makakamit ang inaasam na inclusive growth o yung sama-samang pag-unlad sa buong rehiyon Asia Pasipiko.
Aljo, kasama ng Presidente dito nga sa APEC SME Summit 2015 sa Makati City, sina Finance Secretary Cesar Purisima, Communications Secretary Sunny Coloma, Senador Bam Aquino at mga kilalang personalidad sa pagnenegosyo at sa naturang summit nga ay magbabahagi ang ilang mga individual kaugnay sa kung papaano naging matagumpay ang kanilang SME. Ito ang ating update para sa APEC SME Summit 2015 na idinao sa Makati City. Para sa APEC 2015, Ria Fernandez, Telebisyon ng Bayan. Thank you, Ria. Ria Fernandez. Live. Thank you. Okay, so Yun nga, no, yung MSMEs. Oo, yung Okay. ulat ni Ria tungkol sa SME Summit na naganap kanina, kung saan nagbigay ng kanyang keynote speech ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Siyempre, ang focus pa rin noon yung sabay-sabay na pag-unlad, yung inclusive growth, na yun din kasi yung sentro ng tema ng APEC Summit 2015, Building Inclusive Economies, Building a Better World. Ano bang mga activities ngayon na Tuesday ngayon? Yung APEC CEO Summit, ngayon or kahapon? Kahapon. Okay, so tomorrow would be APEC Summit din, no? Inaasahan din natin dyan ang pagdating actually, nakatagdang dumating ngayon si US President Barack Obama at Mexican President Nieto, si Chinese President Xi Jinping today. Inaasahan din. Right. Oo, bale, 11:35, inaasahan na dadating po si US President Barack Obama sa Villamore Air Base. Siya lang po, ang kaisa-isang head of economies na lalapag po dyan. At si President Xi Jinping naman na inaasahan na darating alas 12 eksakto ng tanghali sa NAIA 1. Siyempre, nagpapatuloy pa rin ngayong araw. Nag-umpisa kahapon, nagbukas kahapon yung APEC Ministerial Meeting. Ito, 16 to 17. Kasi yung pong iba-ibang levels nga yan, may senior officials meeting, merong ministerial meeting leading up to the summit, which is of course the APEC Economic Leaders Meeting. So, 2 araw po yan, nag-impisa kahapon at magtatapos ngayon yung APEC Ministerial Meeting at yung mga lahat ng napagkasunduan nila over the past year, yung mga pinagpulungan, yung mga pinagkasunduan, mga tinalakay, concerns, lahat po yan ay ito-turn over bukas para sa mga economic leaders para maaksyonan at mabigyan tuon ng ating mga leader ng mga economy. At ipo-point out lang natin na ang aim talaga ng APEC, kalaman naman natin, tanggalin yung mga barriers na yan, trade and investment. At non-binding status pala ito, no? Non-binding accord. At, pero susundin pa rin upang sa ganun, tuloy-tuloy ang pagnenegosyo, trade, and economy, and liberalization, globalization, tanggalin yung mga economic at yung bureaucratic red tape. Kasi napakahaba nga ng kalibawa. Kukuha ka ng permit sa pagnenegosyo sa Pilipinas, yung problema eh. Kasi ako may konting negosyo, pipila ka na napakahaba. Yun ang tutugunan dito sa APEC. Hopefully, mabigyan ng tuldok yan. Mabilis ang pagkuha ng mga permit sa proseso sa pagdinegosyo sa Pilipinas. At hindi lang yan, hindi lang, Aljo, yung ease of doing business, Yes. no? Ikaw bilang isang negosyante nga, may negosyo kang maliit, no? Isa rin sa mga concern nyo, hindi lang yung ease of doing business, yung cost. Sabi nga ni Peter Wallace, di ba, mahal yung mga binabayarang permit dahil Correct. napakarami. So, Yes. talagang lumalaki yung investment ng isang negosyante. Totoo yan. Kaya nga sa darating na mga araw, pipirmahan nila isa sa mga agreements yung patungkol dito sa SMEs, yung pagkakaroon ng greater access sa financing para sa mga ating mga negosyante at pati na rin na maging resilient sa climate change. Hindi lang yung mga nabanggit natin kanina na agriculture, kundi pati na rin yung mga businesses at yung mga nagtatrabaho dito. Diyan sumentro yung isa sa mga dokumento Right. kung saan, yun nga, na-produce over the past few months, itong Boracay Action Agenda. Isa yan sa mga tumututok talaga pagdating sa mga small and medium enterprises. I'm so sure kung pag-usapan nila yung income tax reduction. May mga bill kasi at mga paano ka lang naisipatupad. Kasi nga, siyempre, kung mataas masyadong tax, pero i-address pa lang, no? Iabangan natin kung anong pag-uusapan natin dyan sa APEC na yan. about the income Aljo, tax Vivian, reduction. kanina nga, gaya ng aking nabanggit, ay nagbigay ng kanyang keynote speech ang ating Pangulong Noynoy Aquino sa naganap na APEC SME Summit. Tunghayan po natin ang kabuuan ng pahayag na ito ng Pangulo. Thank you. Good morning. Please down.
Secretary Cesar Purisima, Secretary Sonny Coloma, Senator Bam Aquino, Ms. Doris Magsaysayho, Mr. Jaime Augusto Subel, delegates and representatives from APEC economies, friends from the business sector, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, again, good morning. Every year, the leaders of the 21 member economies gather in a single place to chart the future of the Asia Pacific. As president, it has been my privilege to take part in these gatherings over the past 5 years, and each time I cannot help but be impressed by what APEC has been able to achieve. APEC is unique in that it does not produce binding commitments. This only means that we are not confined by certain limits. Leaders can think out of the box. Discussions can be more freewheeling. Some might think that this is an obstacle to productivity. They would be mistaken. When we come together in APEC, we are united by the desire to bring stability, security, and prosperity to our peoples. We work together, we cooperate, and we have done so much towards this end. A number of significant commitments towards realizing free and open trade and investment among member economies find their seeds in the discussions that have taken place in APEC. Because this is first and foremost an economic forum, these commitments would not have materialized without the help of the private sector, which is why we are all here in this SME summit. It is an acknowledgement that we will never be able to bring about transformation solely by revising policy or by working on the level of institutions. No, positive change takes place on the ground and requires the partnership of men and women like you. This was a belief and advocacy very close to the heart of my mother, former President Cory Aquino. My mother became president after witnessing how an empowered Filipino people reclaimed democracy for our country. After her presidency, she would pursue the empowerment of our countrymen through a different means, working in microfinance to enable poor Filipino entrepreneurs to take hold of their own destinies, which has contributed to reducing poverty levels. In a very real way, my mother's belief has been translated into our inclusive growth agenda. From the beginning, we have never been content to simply grow the economy and wait for the benefits to trickle down to our people. On the contrary, we believe that the Filipino people are our strongest competitive advantage and our most important resource. By pouring massive funds into health, education, and other social services, we have empowered our countrymen to participate more fully in economic growth. Of course, if we are investing in their potential and in their abilities, then why should we not invest in their dreams as well? In 2013, micro, small, and medium enterprises comprised over 99% of all business enterprises in the Philippines and account for 63.7% of total employment. These statistics alone would be reason enough for government to support the sector, but we see far beyond the numbers. For us, these statistics represent Filipinos opening doors of opportunity for so many other Filipinos. Imagine the growth of these small businesses once wider markets are available to them and once they become more efficient at running their businesses. Imagine further how many millions more Filipinos would receive gainful employment. I'm really sorry. We went beyond imagining. We put it into motion. Through the access of small enterprises to sound lending opportunities with an acronym of ASENSO, which means Progress in Tagalog program. Over 153.1 billion pesos has been released to over 174,000 enterprises from 2010 to 2014. The implementation of the Magna Carta for MSMEs has likewise played a significant role in microfinance. By requiring banks to allocate 10% of their total loan portfolio for credit to MSMEs, over 427 billion pesos has been lent to Filipino entrepreneurs as of June 2015. We want to ensure that they do not just have access to capital, but they are able to maximize it. Our Department of Trade and Industry pioneered the establishment of shared service facilities or common production centers for MSMEs. 1,305 SSFS have been put up around the entire archipelago as of September this year to meet the needs of a variety of sectors. For example, 13 MSMEs in Calibo, in the province of Aklan, are making use of 60 handlooms in a SSF in order to meet the high demand for abaca cloth products coming from countries as far away as France and the USA.
Meanwhile, 6 MSMEs in Difun, the province of Quirino, have likewise moved beyond just producing gifts and souvenir-type products to producing fresh and dry vegetable noodles from squash and carrots, among others. In a number of municipalities in Ifugao, over 750 coffee growers are making use of an SSF with equipment like coffee hullers and pulpers. This has allowed them to more than quadruple their production from 230 packs to just under 1,000 packs a month. Their market has expanded drastically with sales increasing sixfold, from 10,000 pesos to 60,000 pesos a month. The participation of private sector partners has likewise helped to realize the same kind of success in specific sectors. The Nestle Experimental and Demonstration Farm in Davao has helped local coffee farmers move up the value chain in terms of quality. They have produced 7 new high-quality coffee seeds, which have a high yield, are resistant to pests and diseases, and are adapted to different local coffee growing regions. One of our largest and most popular fast food chains, Jollibee, has a farmer entrepreneurship program that allows small farms to sell produce like onions, tomatoes, and bell peppers directly to institutional markets. There is also the partnership that our Technical Educational and Skills Development Authority has with Coca-Cola in training women entrepreneurs who own and operate small stores called sari-sari stores, which are small neighborhood stores. Not only do they learn bookkeeping, inventory management, product selection, etc., they are also taught how to make the most of their increased income. We also have the SME Roving Academy, which travels around the country conducting training seminars in marketing, product development, and financing, among others, to help them to become more competitive. Perhaps one of the most significant areas in which government is educating MSMEs is that of doing business in free trade areas, which helps them get relevant market information and avail of preferential tariffs. We have also institutionalized these efforts through the Go Negosyo Act of 2013, which has the goal of promoting ease of doing business and facilitating MSMEs access to services. 113 Go Negosyo centers have been launched nationwide precisely to facilitate this. These kinds of interventions are especially important today, given what APEC has been able to achieve throughout the decades. For example, an increased volume of trade through the lowering of tariffs. In 1989, average tariffs were pegged at 17%. These fell dramatically to around 5.2% in 2012. On the other hand, from 1989 to 2013, the total regional trade of the Asia-Pacific region has increased sevenfold, outpacing the rest of the world and likewise boosting trade among member economies. We want Filipino MSMEs to be able to participate more in that trade. We want to help them make the most of the vast market that regional economic integration provides. In fact, we want to achieve the same for all SMEs across APEC member economies. If MSMEs can be strong drivers of inclusive growth in the Philippines, we believe that the same is true for all of APEC. Just take a look at the numbers. SMEs account for over 97% of enterprises, generate more than 50% of employment, and account for up to 50% of GDP in the Asia-Pacific. That is why the Philippines has chosen to make fostering SMEs participation in regional and global markets a priority of APEC 2015. Initiatives already exist for the benefit of SMEs, namely the APEC Crisis Management Center, which assists them in coping with economic crises, and the APEC SME Innovation Center and the APEC Startup Accelerator Network, which promote entrepreneurship and innovation. Training in business continuity planning is likewise available to help SMEs minimize disruptions to their businesses in the event of calamities. These are well and good. At the same time, having seen how empowering our countrymen to succeed in their businesses leads to the creation of even more opportunities for other Filipinos, the Philippines is determined to lead efforts to spur the growth of APEC SMEs. Throughout the year of our hosting of APEC, we have broadened our scope and given intensified attention to innovation, entrepreneurial development, business resiliency, finance, and capacity building for MSMEs.
Significant commitments have been made through the Boracay Action Agenda to globalize MSMEs, which will focus on priority actions in trade facilitation, trade finance, e-commerce, and institutional support to help MSMEs go global. The Iloilo Initiative likewise puts MSMEs front and center by promoting dialogue among MSMEs, large businesses, and policymakers, and promoting MSMEs' participations in global value chains and international trade, among others. The Philippines has also proposed the establishment of an APEC trade repository, which is envisioned to be an online reference on the trade and tariff regimes of APEC member economies, which would be an invaluable resource to MSMEs and other businesses. Today's SME Summit is another excellent example of the way we are working together to realize the vast potential of your sector. Taking innovation as a central theme, the speakers you will be hearing today are a testament to the fact that the best ideas and the most innovative solutions to the problems we face may come from the smallest enterprises, from non-profit institutions, and even, hopefully, from government. This is the basic principle that underscores the inclusive growth agenda of our administration, one we have sought to uphold in our hosting of APEC, that whether we live in the Philippines, Korea, Papua New Guinea, Mexico, Russia, or any other member economy, each and every citizen has a paramount contribution to progress. Each and everyone has the capacity to bring about positive change. And whether we lead governments or businesses, when we work hard to ensure that every person is empowered to realize that inherent capacity, we are creating drivers of growth. We are enabling partners who will work with us towards realizing the stability, security, and prosperity to which we all aspire. Thank you, and may you have a productive and meaningful summit. Lumapag na po sa bansa at dumating na ang Pangulo ng Estados Unidos na si US President Barack Obama para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Ang nakikita niyo po ay live video mula sa Villamor Air Base kung saan lumapag ang sikat na eroplano ng Presidente ng Amerika, ang Air Force One. Ang karagdagan detalye ay hatid sa atin ang ating kasama si Jade Miguel. Jade? Kanina po ay habang inantabayan na natin ang ulat ni Jade Miguel, nakita po natin na sinalubong si President Obama ni Defense Secretary Voltaire Gasmin kasama si Philippine Ambassador to the US, Jose Cuisha, at US Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg. At ihatid pa po sa atin ang ating kasamang si Jade Miguel ang iba pang detalye ukol sa pagdating ng Pangulo ng Amerika. Jade, can you hear me? Jade, pagdating po ni President Obama ay tumungo po siya sa isa sa mga helicopters ng Estados Unidos na nandun din na marami pong iba pang nakahanay na aktibidad ng Pangulo ng Estados Unidos aside from pagdalo dun sa AELM o APEC Economic Leaders Meeting. Bahagi po ang Estados Unidos ng 21 member economies na dadalo para sa taunang summit na ito ng mga bansa o mga ekonomiya sa Asia-Pasipiko. At naroon po nakaantabay ang ating reporter na si Jade Miguel para bigyan pa po tayo ng karagdagang detalye. Jade, can you hear me now? Alright, 11:35, Aljo Vivien, nakatakdang lumapag itong Air Force One. Ngunit makikita natin na tila ilang minutong mas maaga dumating dito ang flight ni President Obama. So, alamin natin kung tuloy-tuloy na ba si US President Barack Obama na umattend sa mga APEC-related activities o may mga pupuntahan pa siyang ibang mga meetings? Actually, Aljo, bukas pa talaga siya attend dun sa AELM. Ngayon ay nakatakdang bisitahin ng Pangulo ng Estados Unidos yung isa nating Navy vessel. That's right, Kathy. Si US President Barack Obama ay nakatakdang bumisita sa isa sa mga barko ng ating Philippine Navy at ipakita ang kanilang allegiance, ang allegiance ng United States
sa Pilipinas at pati na rin ang buong suporta ng Amerika sa atin. At nakatakda rin po na pumunta si US President Barack Obama at magkaroon ng bilateral meeting ngayong araw with the Australian Prime Minister. At bukas naman ay nakatakda siyang magkaroon ng bilateral meeting naman with our President, President Benigno S. Aquino III, habang sa Thursday ay makikipagkita siya kay Japan Prime Minister Shinzo Abe. Ito yung kanilang pagkikita matapos yung huli silang nakita sa Amerika noong Abril. At siya ay didiretso na sa Malaysia sa Biyernes. Dire-diretso na sa Malaysia kasi may gagawin yung pagpupulong ang APEC doon, no? Kathy? Ang ASEAN. ASEAN naman, okay. Not APEC, okay, ASEAN. Alright, makikita natin, no, may kanila ring schedule itong mga leaders na pumupunta sa ating bansa. Kasi nga, ayon kay Yusek Charles Jose na siyang tagapagsalita ng APEC Philippines 2015, ito ay isang pagkakataon na rin sa kanila. No? They're all in one place, pagkakataon na makipagkita at makipag-usap, makipagtalakayan dun sa mga iba pang mga leaders na dadalo. At ngayon ay balikan natin ang ating kasamang si Jade Miguel para sa kanyang ulat patungkol pa rin sa pagdating sa ating bansa ng Pangulo ng Estados Unidos na si Barack Obama. Jade? Yes, Kathy, dumating nga kaninang 11:20 a.m. si US President Barack Obama. Lumapag ang kanyang eroplano dito sa Villamor Air Base. Actually, Kathy, napaaga nga ang dating ni Obama dahil inaasahan siya na 11:35 a.m. ang dating niya dito. Isa naman sa mga unang bibisitahin na inaasahang dadalawin ni Obama pagdating niya dito sa Maynila ay ang isang Navy ship sa Philippine Navy. Isa rin sa mga inaabangan dito ang gaganaping bilateral meeting ng Pilipinas at ng US. Samantala kanina namang 8:30 a.m. Kathy, dumating din sa bansa si Vietnam President Nguyen Thanh Sang upang dumalo rin sa APEC Economic Leaders Week bukas at sa November 19. Sakay naman ng Vietnam Airlines dumating si Sang sa NAIA Terminal 1, 20 minuto pasado alas 8 kaninang umaga. Samantala inaasahan din dumating ang ilang world leaders dito. Mamayang 11:50 a.m. si South Korea President Park Geun-hye, alas 12 ng tanghali naman si China President Xi Jinping, 12:10 p.m. si Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, at 1 to 2 p.m. naman si Malaysia Prime Minister Najib Razak. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa International Media Center sa lungsod ng Pasay para sa APEC 2015, Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat, Jade Miguel. Ayan nga, ang iba pang detalye ng pagdating ng mga economic leaders na dadalo sa AELM o APEC Economic Leaders Meeting na gaganapin o nasisimulan bukas po yan, 18 ng Nobyembre. So, bilateral talks, asahan natin at may mga posibilidad na may mga pag-uusapan ang mga bansang Amerika. Siyempre, makikipag-usap kay Pangulo Aquino at inaabangan din. Posible kaya na mag-usap din ang Pangulo ng Estados Unidos at ang Pangulo ng China, no? Not only sa ekonomiya, baka sa ibang aspeto din na inaabangan ng hindi lang ng local media kundi ng international media. Yung siyempre, expect din natin yung divisive security and other geopolitical issues na inaabangan. Alam mo, Aljo, bagamat itong APEC summit ay patungkol sa mga aspeto nga ng ekonomiya, hindi natin na masasabi kung anong maaring pag-usapan dun sa mga bilateral meetings, no? Kasi yung agenda nun, yung mga leaders na ang nagsiset. So dito sa APEC, hindi pag-uusapan yung mga issue patungkol sa diplomasya o diplomatic issues, ngunit dun sa mga bilateral talks. Pero hindi kasama yun, dun mismo sa APEC summit. Kanilang mga sila yung mga nagsiset. So sila, bahala na sila kung ano yung mga nais nilang pag-usapan dun sa mga meetings na yon. That's right. Ito pong APEC Summit ay strictly economic issues lamang po ang pag-uusapan. At yung economic issues nga ay doon na sa bilateral talks. Ang ating Pangulong Benigno S. Aquino III so far ay nag-schedule ng 11 bilateral talks. Kasama na po ang kanyang pakikipag-usap kay United States President Barack Obama. At ayon po kay United
United States Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, posible na pag-usapan po ng dalawang leader ang Enhanced Defense Cooperation Agreement at yung issue sa West Philippine Sea. So that is something that we should watch out for. Well, ang EDCA, merong petisyon na na pending ngayon sa Korte Suprema and yet to be decided kung talaga bang treaty yan or isang pag-uusap lang ng executive agreement, kasi pag treaty yan, kinakailangan talaga ng ratification ng Senado, ng Congress. So, abangan natin kung ano maging desisyon ng Korte Suprema about EDCA. Pero alam naman natin ang EDCA ay may access na ang US military sa ating facilities. They can use the buildings and other facilities ng Pilipinas. Pero sa ganun pa man, temporary lang. Yun ang sa EDCA kasi. Or ipagpapatuloy lang kung anong meron dyan sa ating Visiting Forces Agreement without prejudice sa ating pong soberenya. Yun ang nais na iparating ng ating pamahalaan sa EDCA. Okay, yung mga bilateral meetings, sinantabayanan din natin. Ngayong araw, may tatlong pagpupulong ang ating Pangulong Aquino sa iba't ibang mga leader nga na nandito na sa ating bansa. Isa po dyan, yung I think nag-umpisa na at nagaganap ngayon yung kanyang bilateral meeting with Prime Minister Peter O'Neill ng Papua New Guinea. Matapos yan ay magbibigay sila ng kanilang mga press statement. Mamaya po tutunguhan natin yan kung ano yung mga napag-usapan at napagkasunduan sa pagpupulong na ito. At mamaya rin, dakong 4:30 ng hapon, Aljo at Vivien, ay meron ding isasagawang state visit naman ang Pangulo ng Mexico sa Palasyo ng Malacanang. Again, this is not part of the ongoing APEC Summit, ngunit narito na rin lang nga sila sa bansa, ay yun nga, bibisitahin nila, magbibigay sila ng courtesy call kay Pangulong Aquino. Abangan po sa aming pagbabalik ang ilan pang mga nagaganap ukol sa APEC Summit 2015.